Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Nonito Donaire Jr. muling magbabalik. May lumabas kasing report si Daily Tribune. Ayon sa report, one last shot Donaire, 42, wants to stage a comeback Ice WBA strap, ating napag-alaman na muli itong lalaban para sa titulo. Atin rin nabasa ang isang post ni Nonito Donaire. Ayon sa post, I am Nonito Donaire and I'm representing myself. I request to be in the top 5, so I can have another chance at the title. Kung titingnan naman natin dito ang WBA rankang updated November 30, 2024. Hawak ni Seiya Tsutsumi ang kampyonato. Number 1 naman sa rankang itong si Antonio Vargas. Pangalawa itong Tenshin Nasukawa. Pangatlo si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue na kasalukuyang undisputed and 4 World Division Champion. Pang-apat naman itong si Sho Ishida. At top 5 naman itong si Victor Santillan, na dapat talunin ni Nonito Donaire para may chance si Nonito Donaire makalaban ang kasalukuyang champion na si Seiya Tsutsumi. Ngunit bago mangyari ang labanan Nonito Donaire versus Seiya Tsutsumi ay kailangan ni Nonito Donaire labanan alinman sa top 4 at top 5 contender ng WBA, dahil hindi naman pwede na kaagad niyang labanan basta-basta ang kampyon, kailangan niya muna ng comeback fight at matalo ang top 5 contender ng WBA, para makalaban niya ang kasalukuyang kampyon ng WBA na si Seiya Tsutsumi. Dagdag pa sa ating mga balita. Alam naman ng karamihan na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Ang nangako na magbibigay ito na malalaking laban kay John Riel Casimero. Patungo sa landas at pangarap ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na makalaban sa ibabaw ng boxing ring itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Sa balitang ito ay marami ang magbabago ng paniniwala na akala ng karamihan ay tinutulungan itong si John Riel Casimero. Ngunit tinutulak pala ito papunta sa bangin para mahulog, at tuluyan ang mawala sa landas ni Naoya Inoue. Ngunit bigo silang gawin ito kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil sa taglay nitong kakaibang estilo at lakas sa ibabaw ng boxing ring. Marami kasing mga Pinoy at mga solid na taga-suporta ni John Riel Casimero ang naniniwala na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas kontra Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay wala naman itong naibigay na malalaking laban itong Treasure Boxing Promotion sa pangunguna ni Masayuki Ito kay John Riel Casimero. Dahil ang binigay ni Masayuki Ito na laban dito kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ay puro maliit na laban lang, dahil lahat ng binigay ni Masayuki Ito na mga laban kay Casimero ay hindi naman magpapataas sa pag-angat nito sa rankang. Ang mga laban na binigay ni Masayuki Ito kay Casimero. Casimero vs Raya Akaho. Casimero vs Filipas Nitumboa. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got
ですね。 Casemiro vs Yukinori Ugoni. 出てますね。はい。まあ、ミラああいうふうに攻めてくるっていうのは、もう分かっていたことなんで、右ダブルです。そして近づいていった小栗、はい、シャープでいいですね。左フック、小栗がやってました。攻撃した後注意しないといけないですね。右フックです。左フック、強打ある右フック、フィリピンまで、そしてここでまとめていくか、前に出るカシメロ、近づいていきます。プレッシャーをかけていくのはカシメロ、頭を振りながら近づいてくる。さあ小栗はワンツーを返していく。そして左側から右ストレート、綺麗なボクシングを見せます。元世界3階級制チャンピオンのちょっとバランスを崩しました。今のはスリップです。小栗です。残り時間とわずかになりました。第1ラウンドです。左のフックを振っていきますカシメロ。さあここはまた近づいていったカシメロ、近づいていきます。右フックだ。位置から小栗選手も行ってますからね。ボディ頭を沈めながら打っていきます。はい、そして世界チャンピオンになったグズマンを倒した、それが右の歴史の人生です。今回のカシメロ戦、その再現。 At ang pinakahuli na naging kalaban ni Jonriel Casimero ay si Saul Sanchez, na kung saan sa maikling oras pa lang ng round 1 ay tumilapon na ang ulo ni Saul Sanchez, dahilan ng kanyang pagkatalo. サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョンリエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、後に。いやさすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロ。少し落ち着くか、いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、右カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう、しのげるか、止めた。 Kung inyo pong napapansin na lahat ng inihain ni Masayuki Ito dito kay Jonriel Casimero ay lahat yun ay nakapaloob lang sa Treasure Boxing Promotion. Ito ang pinaka-latest na laban ni Jonriel Casimero na ihinain ni Masayuki Ito dito kay Jonriel Casimero. Ang laban niya kontra Saul Sanchez, na hindi rin naman magpapataas sa rangkang ni Casimero. Kaya marami ang nagdududa dito kay Masayuki Ito, na ang kanyang plano talaga niya dito kay Jonriel Casimero ay hindi pagtulong. Kundi ito ay pabagsakin si Jonriel Casimero at mawala na ito sa line-up sa posibleng makakalaban ni Naoya Inoue. Nakikita din ng mga boxing fans na isa itong si Masayuki Ito sa posibleng maging mastermind sa pagsira kay Team Casimero. In short, gusto ni Masayuki Ito na pabagsakin si Jonriel Casimero. Habang si Jonriel Casimero naman ay walang kaalam-alam na sinasaksak na siya patalikod ng kanyang pinagkakatiwalaang boss na walang iba kundi si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Ano sa tingin nyo guys, isa ba sa posibleng sumira kay Cuadro alas Jonriel Casimero itong si Masayuki Ito? Just comment down below. Thank you for watching, salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.